Yung ating bagong plyman ay ating susubukan na. Ayan, nakabalot pa. Ayan, pumitik na siya. Ayun. Yun. Yun. Okay. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At ayan nga, kakatapos lang ng bagyo, ulan, baha. So magsisilip tayo ng ating CBT dahil nagdadragging na siya. So ilang linggo kasi, halos 1 week mahigit na suong-suong tayo sa baha. Wala tayong ibang magamit na motor, kaya yun. So sisilipin natin yung ating CBT, tapos yung ating gear oil para ma-check natin kung okay pa siya. So sa ngayon meron siyang dragging, kaya gusto ko rin siyang silipin. Tapos syempre yung ating bagong plyman ay ating susubukan na. Ayan, nakabalot pa. Susubukan na natin para malaman natin kung okay ba yan. So bubuksan muna natin, hindi na natin ipapakita kasi marami na tayong video niyan. Okay, let's go. Let's do it. So, ito na mga kawit, the moment of truth. Sisilip natin kung ano nangyari sa ating... Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ulan, baha. So far, okay naman siya. Hindi naman siya pinasok ng tubig. Walang sinyalis na pinasok siya ng tubig. Yan, lilinisan lang natin mga kawit. Tapos magre-lubricate tayo ng ating top drive tsaka yung ating clutch. So yung ating regroove na bell, may dragging siya kaya lilinisan natin. Puno na ng dumi yan kaya nagda-dragging. So ganoon naman sa regroove. Pero hindi naman siya malakas sa lining mga kaduit. Hindi katulad yung sinasabi ng iba na malakas sa lining. So maaari siguro kung ang iyong groove ay thread type, hindi siya advisable na pang daily pag thread type. So dapat yung pantay na groove lang. Kita nyo, hindi pa siya na pupudpud, halos parang wala pa rin bawas yung ating lining. Okay, lilinisan natin, then re-lubricate, tapos tetestingin natin yung ating torque wrench. So silipin natin yung ating mga bola. So far, so good pa naman. Walang tama. Wala pa. Mayroon ng konti. Konti lang. Pero yung 12 natin wala. Yung 13 lang natin medyo may tama na siya. 13. Ayan o. Palitan natin to yung iba. Okay, cleaning muna tayo tapos re-lubricate tayo. So ito na mga kaduit yung ating nilinis. Ayan, nilinisan natin ng degreaser tapos CBT cleaner para talagang linis na linis. Ayan, kung makapansin nyo, refresh na refresh, bagong linis. Ayan din linis na linis So kabit na natin, assemble na natin yan para matesting na natin yung ating torque wrench. Okay, let's go, let's do it.
Okay, subukan natin mga kaduyit yung ating torque wrench. O, dito na lang kaya sa baba pala. So ayan, subukan natin mga kaduyit. 48 Newton meter yan. Subukan natin. So set lang natin to, pinipihit lang naman to dito. Ayan, marami naman tutorial ito sa YouTube. O, kahit sa Facebook mga meron. So sunod-sunod lang naman yan mga kaduyit. Ito yung zero niya, tapat nyo lang doon sa gitna, hindi masyado makita eh. Ayan. Tapos hanapin nyo lang, halimbawa ang set natin ngayon ay 48 Newton meter. So dito wala kasing 48, ang nandito lang ay 42, tapos ang sunod niya ay 70, sa kabila naman ay 54 na. So ang gagawin natin mga kaduit, so 52, nasa 42 tayo, di ba? Ang sunod niya ay 54. So ang gagawin natin yung 0, tatapat lang natin, din bibilang tayo ng 6. So meaning 42 plus 6 is equals to 48 Newton meter. Ayan, 42 plus 6 equals 48 Newton meter. So meron naman tutorial yung mga kadit. Kung hindi nyo masyado magigets ay manood lang kayo ng mga tutorial. So ito, subukan natin, nakasit na tayo sa 48 maximum, 48 Newton meter. So dalawang click lang naman yan, pwede nyo tatluhin kung gusto nyo. Ayan o, pumitik na siya o. Ayun. So meaning yun na yung 48 Newton meter nya. Hindi ko pala nalock dito, nilalock siya dito yan, para kahit mapihit hindi siya magbabago. Ayun, 48 Newton meter mga kaduit. Okay. Okay, salpak naman natin yung ating pulley. So naka ano tayo mga kaduit, straight, gagawin natin straight 12 ngayon. Kasi last time ang gamit natin ay 12-13. Subukan natin ulit yung 12. Last time kasi na nag-12 ako, parang sobrang RPM. So yung ating spring naman ay nakahalos 1 year na. So ang gagawin natin ay gagawin natin straight 12 to. Medyo malambot naman na yung spring natin yan sigurado. Straight 12. So lagay na natin yung ating torque drive. So sa paglalagay pala ng belt mga kaduit, yan ito lang tekniko para hindi na kayo magpipiga-piga pa. So hanapin nyo lang yung arrow, yan, papunta doon, di ba? Papunta doon. So meaning papaganyan. Yan yung arrow. Yan, hawakan nyo lang siya, tapos hatakin nyo lang, oh. Yan. Oh, di ba? Tapos hawakan nyo lang na ganyan. And then salpak. Kaysa magpipiga-piga pa kayo, napakatigas. Washer, manipis. And then drive face. Washer, kapal. So ito 54 Newton meter. Newton meter mga kaduit yan. Tapos itong bell natin ay 48. Yan, 48 Newton meter din lang tong bell natin. Pareho lang siya nung ano mga kaduit, nung ating tornilyo o nut sa torque drive. Okay.
So testingin ulit natin yung ating torque wrench 54. O dito muna tayo sa isa kasi nakasit na tayo ng 48 Newton meter. So 24 mm. Tapos yung ating Y tool. Ayan. Yun. Tumunog na siya mga kaduit. Oh. Yun. Okay. 48 Newton meter. So, siset naman natin siya ng 54 Newton meter. So, sakto siya dahil meron ditong 54. Ang sunod nito ay 54. Set natin siya ng 54. Hindi masyado makita sa camera natin mga kaduit. So, ano nyo na lang. I-check nyo na lang po kung gusto nyo matutunan. Marami naman tutorial dito. Ayan, 54 na yan. Oh. Hindi ko alam kung makikita sa camera eh. Ayan. Labo. So 54 Newton meter. Tapos gamit tayo ng Y tool. Ayan. Tayo. Sa kabila, yan. Yun. Okay. So, ayos mga kaduit, talagang humihigpit siya and then dandahan hanggang sa marating mo yung tamang tighten yung specs ng higpit. So, at least nasubukan na natin mga kaduit yung ating bagong torque wrench. Okay naman siya. So, meron naman akong nagagamit sa company ng mga ganito. Sa company namin, meron pang analog yung mayroong gauge, may kamay lang, tapos isisit mo lang siya, ikaw nang bahalang tumantya hanggang sa maabot mo yung tamang specs. Unlike ng auto clicker, pag higpit mo at pumitik na siya, yun na yung tamang higpit niya. Mas maganda yung ganito mga kapatid. So plano ko bibili pa ako ng maliit para magamit natin sa mga maliliit na tornilyo. Okay, tapusin na natin. May lakad pa tayo mga kaduit. Kabit na natin. Ito na nga mga kaduit, nakatapos na tayo sa ating CVT cleaning at testing ng ating torque wrench na bago. Ayan, effective naman. Okay siya mga kaduit. Yan, tahimik na ulit mga kaduit at nalinis na natin ng ayos. Ayan, so tatagalan na naman ulit, December na naman ulit ang linis natin yan para ma-maintain natin ang ayos. So check pa rin natin yung ating gear oil para sure ball. So yun lang, thank you very much po, maraming salamat sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. Nasubukan na natin yung ating bagong Flyman torque wrench. Thank you, God bless.